Yun, good evening coach. Market watch lang tayo ngayon. So, ito po yung ano ko ngayon, positions ko. Unahin ko na yung pinakapangit. Ito po, AUD CAD. Bali kanina kasi na-trigger po yung buy ko dito. Nag-retrace siya dyan eh. Nakuha ko po yung retracement. Kaso lang, pansin ko kanina, nagbago po yung ano niya, nagbago na po yung scoring niya, pero bumalik na po ulit eh. Kanina kasi ano na yan eh, AUD at CAD nandito na po yung kaninang umaga. Ay, opo, nung pumasok po ako, AUD okay, CAD nandito, tapos nagpalit sila. So ngayon, bumalik na naman po sila. So, di ko na alam po anong nangyayari dyan. So, nag-gameplay 1 ako, tapos nag-gameplay 2 rin po ako. Nung pansin ko na pumapangit na, talagang bumababa na po siya kanina, kumuha ko ng gameplay to rin. Na-trigger din po. Ayan, ito. So, ginawa ko na lang risk reward ratio po. Tapos, bali ang TP ko dyan is sa sell, TP ko about 30 pips lang tinarget ko dyan po. 18 pips stop loss sa ang stop loss is yan, ganun din po, parang 1:1. Pero yung buy ko po, ito, stop loss is 40 pips sa buy. Pero tinarget ko pa rin po yung magandang spot. Ito po yung stop loss ng sell ko. Ito po yung take profit, about 80 pips. Kasi as we can see sa daily po, or H4, and ito pa yung supply, andito pa naman po yung supply. Ito yung mga reaction pero ito pa po yung pinaka-supply niya, pinakamalaking bearish engulfing. Tapos tingnan ko lang po yung risk meter. AUD CAD. Ito po, kanina nagbabago na rin to, pero umangat ulit. Kanina po naging risk off na to eh. Pero ngayong hapon, gumanda ulit. So, we'll see na lang po what happens. Forex Factory, wala naman po news ang AUD CAD na. AUD CAD lang muna. Wala na po itong news for the rest of the week. So, okay ako to hold. Yun na lang po. Kahit Friday yata, wala na po. Wala na po. Ito siguro medium impact. So, yan po yung isa kong position. Yan. Bali, naglalaro po yung buy at sell ko sa ngayon. Tingnan ko na lang po kung ano result. Manage ko na lang din po mamaya kung magbago. And then, ito po isa ko pa pong position. Euro CHF. Scoring, Euro plus 3, CHF. Kanina po nasa ano yan eh. Bearish din yan eh. Kaso nag-ano rin siya. Bumabaliktad din siya. Pero buy naman po ako dyan. At the moment, plus 3 naman yung ano. 0 pa yung CHF. Tingnan ko lang po yung market sentiments. Ayun. Ito. Mamaya may news yung Euro po. So, doon ko na lang ikakat siguro yan. Kung against, exit na lang ako early para makat yung losses. Tapos yung risk meter po niya, Euro CHF, I believe nasa ano pa rin naman po ito, risk on pa rin naman yung yan, yung longer niya. Ito risk off na yung ano niya, day 1 niya. Pero kayo na umaga po, nung check po kayo na umaga, is nasa risk on pa rin naman siya. Neutral to risk on, naglalaro siya. Yan. Tapos, pero yun po, tingnan ko na lang po kung anong maging news mamaya, kung pumabor sa Euro, di aangat po yan. So, ganun din po. Ngayon medyo mababa pa. Stop loss ay nasa DH1. Stop loss is ito, sa low, 35 pips. Dalawang entry rin po yung na-trigger. Kinuha ko lang din po yung Fibonacci niya. Mga retracements lang po yan. Talagang nag-retrace na po talaga. And of
of course, TP natin coach dito pa sa supply. Kaya ito rin po yung isang confluence na syempre dapat may correction yan dyan sa supply. Tignan na lang po mamaya kung ano mangyayari. And yung mga magagandang trades ko naman sa ngayon coach, ito since Monday ko pa po ito hinuhold. Monday ba? Tuesday 21. Kahapon pala to, kahapon pa po ito. So far coach, yan na, risk free trade, baka pwede na akong 50 pips na. Tapos yung isa 40 pips, so about 90 pips na. Okay na, okay. Plus 5 and plus 4, $9. Ito ba, NCD CAD, gumagalaw na rin po yung NCD CAD. Yan, NCD, pumakit na nga po yung CAD eh. Pero kanina nandito rin yun eh, parang balance po yung kanina talaga. Nasa ano po yata yung CAD kanina, minus 1.5, mga ganun po. Pero NCD still going strong, kaya hinuhold ko lang po yung position. Yan. Saan po TP nila? Ito po. Dito na lang po ako nag-target ng TP kasi po talagang rejection area, ang daming wicks, sobrang daming wicks. So in case na nagpasan niya po itong area na to, supply area na to, can still go up. Tingnan ko lang po yung wala na pong news yun eh. NCD CAD wala na rin po yung news. Wala na po. Meron lang mga minor news bukas. NCD. Yeah, risk on. And kung matala man bumaliktad, I think it's okay lang naman po. Kasi risk, calculated naman natin yung risk. 10 cents, so about $2 risk to $2.70. Ito rin po, $3. So, all in all, mga $6. If I lose this position. Pero going good naman, okay naman siya. So far, tignan na lang po natin mangyayari mamaya. Ayan, ito po, NCDJPY. One position po tayo dito sa NCDJPY. Ganda na po ng pips niya rin. 70 pips so far. 30 pips na yung secured. Angat ko na to. Kuha na tayo ng 50 pips. Tingnan ko lang po yung ganito ko po kasi nilalagay yung retrace, yung stop loss. So baka bumalik siya sa diba? Kung kumukuha tayo ng discount, baka mag-discount din niya sa 38. So kuha tayo ng ganito, at least dito sa below ng first discount area natin. Tignan ko rin po kung pwede pang mag-re-entry. Baka pwede pa akong mag-re-entry dyan kasi talagang going strong pa po. And malayo, yun nga lang po, wala nang ma-target dito. Malayo na, ito na, nasa top na po, all time high na siya. Kaya pag nag-show na siya ng reversal, tingnan ko na lang po, pero wala going strong talaga kaya hold lang ng hold. Ito po is 20, ito Monday ko pa to Tuesday ko pa po siya in-entry itong NCDJPY. And right now 30 pips, tapos 71 pips na yung pero nagkaano na ako dyan po kasi nag-exit kasi ako dyan, dapat pa hindi ako nag-exit dyan. Meron po ako dyan in-exitan na ito po trade ko rin umaga na isa na-hit na po yung stop loss, pero take profit tayo dyan. Isa lang, yung isang entry ko nga lang po, hindi niya nabalikan. Pero bumaba na rin po kasi talaga yun SDJPY. Meron akong trade dyan po ito. Ayan po, kahapon trade ko pa po yan nung 19 Monday 19, pero in-exitan ko tapos naka-re-entry lang po uli ako. So all in all, okay lang. Mas makakuha ko sana pero na-secure ko naman yung profit. Ngayon, meron pa ulit another profit sa re-entry. And then of course, ito ang ganda po nito, NCDUSD, kasi nakita ko po kanina umaga na yun nga po yung decline sa news ng USD. So tinignan ko po, sana mo okay din po yung gold, pero hindi pa po talaga ako nag-trade ng gold. So ito, so sa ngayon
may news po ang USD bukas. USD. Marami po news ang USD bukas. Unemployment, PMI, yan. So, titignan ko na lang po kung ano yung result niyan. Baka mag-exit na ako sa NCDUSD mamaya bago po ako matulog. Tapos, pasok na lang ulit bukas. Ito po, USD. Ano? Risk on na risk on. So, baka gawin ko po is mag-cut ako ng isang trade. Hold ako ng isang trade. Target lang ako ng mga 100 to 80 to 100 pips. Kasi talagang nag-ano siya eh. Alam naman natin yung forecast eh. Ay, sa'yo. Opo, alam naman natin yung forecast sa FOMC. So, obviously, may good chance na i-hold ko na lang. Di ba? Ano nangyari dito? Negative. Naghihirap na yung bansa ko. Yan. So, ngayon, stop loss. Nag-secure lang ako ng konting profit po para risk-free trade. 14 pips. Ito, 10 pips. Tingnan ko na lang kung ano nangyari. Whatever happens, bumaliktad man yan, we're good. We're good to go. So, lahat ng trade natin po, on hold lang, waiting for market, yung magpalit na uli yung trend ng market. Pero right now, we're okay. Secured po tayo. Dito lang. Ewan ko lang kung ano yung play na mangyayari dito. Pero all in all, it's okay, coach. Thank you po.